Pwede po bang ipang-flushing ng system ang refrigerant? Yun ando sa tangke? Pwede po ba? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, aircon po ulit tayo ha. So, gusto ko lang pong basahin itong isang comment ng isa nating ka-vlogger. At sana tulungan niyo po akong basahin to mga ka-vloggers ha. Sandali, dito po. Ito po mga ka-vloggers ha, comment ng ating ka-vlogger na si Sir Vicente Jr. Hindi ko na po sinabi yung apelyido ninyo, sir. So ito po ang comment ni Sir. Good PM, Sir Ferdy. Basa nyo rin po Ang galing at ang linaw ng mga paliwanag mo tungkol sa AC. Salamat po, Sir. Sir Vicente Jr. Sana kung malapit nga lang ako sa lugar ko dito sa Chaong, Quezon, ibig niya sabihin kung malapit lang ang lugar niya dito sa akin, ha? Chaong, Quezon, layo Napagawa ko sa iyo ang 2010 High Ace GL Grandia ko. Nasira ang GL Grandia ni Sir. So ito, tuloy natin. Kapapalit lang nila ng front evaporator kasi nabutas. Yun, karoon ng butas. Okay, nangyayari po talaga yun, nabubutas ha. Then, nung buuin nila at sinalina ng freon ay umuugong. Yun, ang sabi ni Sir. No? Yan, nilipat ko po para mabuo itong ano niya. Sinalina ng freon ay umuugong. Bigla yung compressor ko. Until nag-stack up na bigla. Yan, basahin niyo po. So, nag-leak lang ang evaporator. So, nung buuin daw, umugong na ang compressor. So, alam niyo na yan, mga ka-vloggers, hindi nalagyan ng langis yung compressor nung binalik, inayos na. Kasi nag-leak nga Kadalasan kasi pag nagkaroon ng leakage, lumalabas din yung oil ng compressor kasama ron. Paano kung wala na palang oil? Basta kinargahan lang. So, tuloy natin yung basa. Nung buuin nila at sinalina ng freon na umugong bigla yung compressor ko until nag-stack up na bigla. Yun, nag-stack up nga. Bumili ako ng bagong compressor and front condenser. So, nagpalit compressor, pinalitan din condenser. Dahil lang, nung nagpalit nga ng evaporator, tuyo na pala at walang oil ang compressor, yun na. Damay na, mga ka-vloggers Sindihin po ninyo damay-damay na. So ito, hindi pa doon ang ating topic Parang di maayos ang pagka-flush ng mga mechanic dito sa pinagpagawaan ko. Kasi maitim o nagdumi yung sight glass ko. To the point na di na halos makita yung freon. Ibig sabihin ni Sir, yung refrigerant, hindi na makita dahil puro black na yung sight glass. Puro itim na. Dati sigurado nakikita niya na nagpo-flow pa yung puting refrigerant doon. So ngayon, umitim na. Hindi na makita. So ito. In fact, inulit pa uli nila yung flashing pagkatapos ko ma-break in ng almost 1,000 kilometer drive. So pinlasing ulit dahil nareklamo niya siguro, ba't ganun kaitim, no? Pero di na rin luminaw yung sight glass ko. So itim na lang talaga. Kaya di ko malaman kung sakaling mag-black oil ang compressor ko sa mga darating na araw. Kasi black na lang ang nakikita ni Sir. Nagwo-worry siya na baka maging black oil na naman yung bago niyang compressor. Masisira na naman. Yun yung ibig niya sabihin, no? Yung malamig na liquid, yung malamig na liquid at freon lang ang ginamit nila pang flush ng 2 beses nila inuulit.
kapag major parts, siguro, kapag major parts, pating mga tubings and rear evaporator. So, ang pinangpa-flushing lang daw, yung mga chemical, yung malamig na kalamot, thinner. Ako, hindi ako gumagamit, no? Inuulit ko, mga ka-vloggers, kasi may mga ganyang chemical na minsan pag umano sa pintura, parang thinner nga magkakaproblema yung pintura. Alam nyo man, pag pina-flush, sumasambulat yun. So, alam nyo na kung anong ginagamit ko, diba? Lagi ko sinasabi sa inyo. So, ulitin natin yun. Yung malamig na liquid at freon lang ang ginamit nila pang flush. Naintindihan ninyo mga ka-vloggers? Yun lang freon. Bubusan nila ng liquid at freon. Ano lang ba ang pressure ng freon? Refrigerant, sinasabi nga. 80 kung malamig ang panahon, 100, sobra na kung 120 yun. Baka recovered na yun. Oh, pero yun lang, hindi sapat yun. Pag pinlas nyo ang system nun, naiiwan lang yung mga nilagay na chemical. Andun lang yun. Pati yung hindi kaya itulak ang lilit ng butas na dadaanan sa aircon system, mga ka-vloggers. Bottom line is, ito, di ako kontento at kinakabahan ako. Kasi nga, maitim or madumi yung sight glass. Kaya di ko ma-monitor yung malinis ba ang AC system ko. Yun. So, mga ka-vloggers, yun ang worry ni Sir Vicente Jr. Ito mga binanggit ang apelido ninyo, Sir, So, ito, ang sasabihin ko lang po dyan. May comment ako, mga ka-vloggers, no? Ito. Basahin po ninyo, mga ka-vloggers. Ito ulit sa gilid. Ayan yung comment kong haba. Tsagayin na lang po ninyo. Tulungan nyo akong magbasa. Hindi po kaya ng freon o refrigerant i-flush ang system. Yun, gaya na lagi ko sinasabi, mga ka-vloggers, masyadong mababa po ang pressure ng mga refrigerant na nasa tangke. Mababa lang po yun. Pag binuksan nyo yun, may pressure yun, pero hindi sapat para linisin ang system. Hindi talaga sasamang mga dumi na nasa linya. Andun pa din po, naiwan sa linya at hinigop na siguro ng bago yung compressor. Yun talaga yun, mga ka-vloggers. Dahil hindi naman na-flash ng maganda, kahit i-flash mo, may lumalabas na psk, 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 gaganong-ganon lang sa kabilang side, pero hindi lumabas yun. Hindi katulad ng mga ginamitan ng nitrogen yan, or katulad yung ginagamit ko na mataas na pressure, talaga sumasambulat po talaga yun kung aalisin nyo yung ganon. Kaya lang meron kasi kaming ginagamit na parang doon pupunta isang tangke na para siyang pinipilter kasi mabaho naman yung kung pababayaan mo sumambulat, no? So ito, mga ka-vloggers, nung una pa nga lang po na nagpalinis kayo, dapat nag-add na ng oil sa compressor. Yun ang sinasabi ko. Nung una pa lang na pinalitan pala yung evaporator. Yun. Nag-add na kasi hindi nyo nga makikita kung may langis So dapat automatic lagyan mo na direct sa compressor, hindi pa ihigop lang sa service valve. Diretso, tanggalin mo yung suction doon, pasukan mo sa mismong compressor para sigurado. Yun talaga ang dapat, mga ka-vlogger, sana, no? Dapat nag-add na ng oil sa compressor para sana para hindi sana nag-stack up. Yun, no? Sigurado po ako hindi magtatagal, iingay na ulit ang compressor nyo. Sad to say, sorry po, ka-vlogger. Dahil sa mga rebaba o particles na galing sa lumang compressor. Yun, mga ka-vloggers. Dahil hindi na-flush ng maigi, yung mga rebaba, andun pa rin, hihigupin ng compressor nyong bago, ang mangyayari, magba-black oil, susunod mag-iingay po ulit yun, sir. Bago lang tong message na to ni sir, So, inuulit ko po, hindi kaya ng freon o refrigerant lang na i-flush ang system. Hindi kaya ng refrigerant lang o yung sinasabing freon ng R12 pa yung linya noon, hindi kaya kasi naging kagawian na po yan, mga ka-vloggers. Kaya kung makikita ninyo, lalo sa mga naunang mga vlog ko pa, una sa freon, kasi naging kagawian nung panahon ng R12 ang tawag freon, pero dahil 134A refrigerant na yan, so gawin na lang nating alias siya, si freon. Inuulit ko po, hindi kaya ng freon refrigerant lang na i-flushing a system.
hindi niya maitutulak palabas ang mga dumi sa linya. Yun, ang linaw ng mga ka-vloggers. Sabi ko nga, nagastosan talaga si Sir dito, Sir Vicente Jr. ha? At kahit pa-plus nyo ngayon yan, maaaring nagkaroon na rin ng damage yung compressor nyo. Pero habang hindi pa stock up, subukan yung dalhin sa ibang shop na may magandang pang-flashing, may nitrogen, o kung meron katulad ng mga sa akin na may mga filter, na malaking compressor. So, kailangan matanggal po yung dumi sana mga ka-vloggers. Ka-vlogger pala, ka-vlogger Vicente Jr. Sana masave pa. Tapos pati compressor i-flush. Tapos palitan na ng bagong oil baka sakali, ano? Bago sa mag-stock up. So, inuulit ko lang, hindi kaya ng refrigerant na nasa tangke o Prion na, kung gusto yung tawagin Prion, hindi niya kayang i-flush ang dumi ng system o itulak yung mga rebaba doon. Masisira lang po ulit ang bagong compressor na ilalagay ninyo mga ka-vloggers. Dahil hindi lalabas yung mga dumi, yung mga rebaba, yung black oil, lahat. Pag andar ng compressor na bago, hihigupin lang niya lahat yun. At sira kagad ang compressor na ilalagay ninyo. So, maging aware din po kayo doon mga ka-vloggers. So, ano pa po ba sasabihin ko? Sana may natutunan na naman po kayo mga ka-vloggers sa vlog na to. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam.